Eto na mga kabasketball, ang ganda ng pag-uusapan natin. Marami akong ibubulong sa inyo. Dalawang players ng ating Gilas Pilipinas posibleng hindi makapaglaro laban sa New Zealand at Australia. Kilalanin natin yung mga players na posibleng tumaas yung tsansa na makapasok sa Final 12 ni Coach Tim Cone. At Kai Sotto, sumasalang na sa 5-on-5 practice at napakaganda ng performance na pinapakita. Meron pa akong mga sasabihin mga kabasketball. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating patuloy na pagsubaybay sa mga galaw ng ating pambansang koponan na Gilas Pilipinas. Ay may dalawang players na tayong nababalitaan na posibleng hindi makapaglaro kontra sa New Zealand at Australia. At ito nga mga kabasketball ay si Chris Newsome na mula sa PBA na injured siya mga kabasketball. At ayon sa kanya ay na-diagnose siya na merong MCL sprain injury at kailangan niya magpahinga ng mula 3 linggo hanggang 5. So mahigit 1 buwan yun pag umabot ng 5, no? At kahit nga 3 linggo lang mga kabasketball, medyo delikado pang isabak yon sa isang matinding practice at matinding bakbakan. At alam naman ni Coach Tim Cone yan mga kabasketball. Ngayon, hindi lang po siya ang may injury. Dahil ibinalita na rin ng isang legit nating kumbaga source diyan nga sa KBL na ito palang running for MVP, no, na si Carl Tamayo, Asian import diyan nga sa KBL, ay may injury din sa ngayon kaya nga hindi siya makakasama diyan sa kanilang All-Star. So mga kabasketball, dalawa. Although wala tayong idea, no, kung gaano katagal yung injury aabutin netong si Carl Tamayo. Ang matindi kasi diyan, pag tumagal pa na hindi siya makapaglaro, baka pag nakita ng KBL team niya na hindi pa siya 100%, mapigilan siya sa paglalaro sa ating national team na hopefully wag naman sana, no? Ngayon dito kung halimbawa itong si Carl Tamayo ay hindi nga makapaglalaro this time, pwede naman sa susunod di ba? Kaya lang kailangan natin siya ngayong kontra sa New Zealand at Australia. Kung sakaling hindi siya talaga paglalaruin ng kanyang mother team, ang tataas yung tsansang makapasok kung hindi magpapalit si Coach Tim Cone ng tao, no? Kasi gusto ko nga si Lebron Francis Lopez pero hindi siya kasama sa pool. Kung hindi siya kukunin, kung magre-rely pa rin si Coach Tim Cone doon sa kanyang 17-man pool na lang dahil wala na si Japet, ang malaki yung tsansang makapasok ay unang-una etong si Calvin Optana at Jamie Malonzo para sa posisyon ni Carl Tamayo. Ngayon, sa posisyon naman netong si Chris Newsome, ang pinakamalaking tsansa talagang nag-iisa lang nakikita ko etong si Juan Gomez Deliano. Kasi doon nga sa Final 12 ni Coach Tim Cone nakaraan, nandoon na si Scotty saka si RJ So lumaki yung tsansa ni Juan GDL na makapasok diyan nga sa Final 12 ng ating Gilas Pilipinas. Ngayon puntahan naman natin tong matinding balita, no? Ayon sa ating reliable source. Kasi naalala nyo, naibalita ko na yung date kung kailan maglalaro si Kai. Actually, 13 days na yon pag nakita nyo dyan sa YouTube channel ko. 13 days na. Ibinalita ko na po yung eksaktong date kung kailan maglalaro si Kai. Yun nga lang, syempre hindi ko naman binigay yung buong detalye. Pero ito na nga. Sumasalang na si Kai sa 5-on-5 practice as of the moment. At ayon nga sa wikang Tagalog, kung ita-translate mo sa Tagalog ay nakakabusog sa mata yung ipinapakitang performance nitong ating pambatong si Kai Sotto diyan sa 5-on-5 practice ng Japan B-League. Walang video lumalabas pero may lalabas po na video ni Kai Sotto. Abangan natin mga kabasketball. At yun nga, solid yung pagbabalik ni Kai, solid yung laro niya, solid din dahil ito pa isa bonus, makakasabay niya yung na-injured din diyan sa kanyang koponan na Koshigaya Alpas na si Seko Domboya sa kanyang pagbabalik. So ang tindi nila dyan mga kabasketball, dalawang NBA player diyan sa Koshigaya, kasama nga itong si Jarrell Martin
Saka itong si Domboya, mga NBA player dati yan. Tapos si Clemons, yung kanilang kumbaga ball handler. Tapos si Kai Soto, yung main center nila. So ganoon katindi. At siguro hanggang dyan lang muna yung masasabi ko, no? At stay tuned para sa mga update tungkol nga sa ating pambataw si Kai Soto at sa ating Gilas Pilipinas. Hanggang dyan mga kabasketball, anong masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.